Dahil nalalapit na naman ang Pasko, nag-iisip na naman tayo kung anong pwede nating pagkakitaan. Itong recipe ko na 'to ng lechon belly i-share ko sa'yo dahil nood sa laman ang lasa nito. Pagkatapos nating malinisan itong karne natin, siguraduhin natin na hindi na ito basa-basa. Pagkatapos, saka natin tutusok-tusukin para masigurado natin na yung mga pampalasa natin ay manunuot sa kalaman-lamanan nito. Bali itong technique na ito nga pala, ang dahilan kung bakit nood sa laman ang lasa ng ating lechon belly. Siguraduhin lang natin na lahat natin matusukan ang parte ng ating karne para maging pantay-pantay ang lasa. At saka na natin ilalagay ang mga pampalasa natin, gaya ng asin. At sisiguraduhin lang natin sa bawat lagay natin na ingredients, ipagkakarab natin ito sa karne. Yung pagmasamasahin natin na yan sa karne natin, malaking bagay yan. Para yung nirapply natin kagaya ng asin, manuot yan doon sa mga butas-butas na ginawa natin. Tapos lagyan na rin natin ito ng paminta. At kapag nga pala ganito tayo nagtitimpla ng karne, napakahalaga na yung isang kamay natin, yun yung pang hawak natin ng karne. At yung isa naman nating kamay ay yun yung panlagay natin ng mga ingredients para hindi lamutak yung ating pagtitimpla. Then masamasahe lang uli sa ating karne. Itong pagtitimpla na 'to ay walang katapusang pagmamasahe. Naman ng karneng ito, ako'y nilamutak niyo na. Nilagyan ko din nga pala ito ng oyster sauce, pampasarap din ito. Kaya lang, ito na lang yung natira sa akin, kokonti na, pero okay na rin naman yan. At talagang pinagkasaig ko lang talaga din itong aking oyster sauce na ito. Abay, sayang din naman kasi. Again, masamasahe lang uli. Nilagyan ko lang din nga pala ito ng 2 pinigang kalamansi. Maganda rin itong pantanggal lansa. Pero hindi ko rin talaga pinagkaramihan ng kalamansi nito dahil ayaw naman natin na maging maasim yung laman ng ating lechon belly. Pandagdag aroma lang din ba? Saka na natin ilalagay yung ating pininong bawang. Bali isang buo nga pala itong nailagay ko dito. Sisiguraduhin lang natin na malagyan natin lahat ng parte. Ilagay na rin natin yung mga hiniwa-hiwa natin na sibuyas. Bali 2 medium size nga pala dito ang nagamit ko. At pagkakahuyag-huyagin lang natin yung sibuyas sa paglalagay natin. Saka isunod na rin nating ilagay yung ating mga hiniwa-hiwa na dahon ng sibuyas. Bala yung dahon ng sibuyas na Tagalog nga pala ang ginamit ko dito kasi mas malasa yun. Bali 4 na stalks nga pala ng dahon ng sibuyas na nagamit ko dito. Malaking bagay din ito sa ating lechon belly kasi ito yung magdadagdag din ng aroma sa ating lechon belly. At saka ilalagay na natin yung ating tanglad. Bali inalis ko na nga pala dito yung mga dahon-dahon nito. Bali 2 dangkal lang mula sa ugat ang gagamitin natin. At sa paglalagay naman natin itong tanglad, dapat nakaayon kung sa kung papaano natin to irorolyo. Dahil nga medyo may katigasan itong ating tanglad, pagpabaliktad ang ating pagkakalagay, mahihirapan tayo sa pagrorolyo. At sa pagrorolyo naman ito, sisiguraduhin natin na hindi mag-overlap yung magkabilang dulo gaya ng ginawa ko dito. Kasi mapapansin mo dito mamaya pag naluto ito, may part siya ng balat na maputi lang at hindi talaga yun lulutong. At sa pagtatali naman ito, ang inuna ko muna dito ay yung gitna. Saka ko pa pinagkatali yung dalawang magkabila at saka pa yung gitna. Ito kasi yung way na mas nadadalian ako eh. Kaya kung paano paraan kayo nadadalian, yun ang sundin ninyo. Dahil nga first time ko itong gawin, ako'y nangangapa-ngapa pa dito. Kaya for any suggestion, please comment below po. At kung gaano nga kadali ang pagtitimpla nito ay siya namang pagkahirap-hirap ng pagtatali nito. Ewan ko ba? At dyan na rin baga kami inabot ng siyam-siyam sa pagtatali na yan. At ito na nga itsura ng ating lechon belly pagkatapos nating matalian. Itsura na kala mo hindi naghirap ang nagtali nito talaga. Bali din nga pala sa napanood ko na video ng paggagawa nito, direkta nila itong niluto. Pagkatimpla dito. Saka pinahidan nila ito ng toyo tsaka ng mantika. Sa kaso nitong akin na to, dahil nga naubusan kami ng gas sa oven, natagalan ko pa ito bago ko na iluto. Baka yun na rin nga yung dahilan kung bakit hindi ito agad-agad lumutong. So I suggest, pagkatimpla mo nito,
right away, i-oven mo na. Bali sinalang ko lang nga pala ito sa napakahinang apoy at binake ko ito sa loob ng 5 oras. Pero dapat talaga nasa 4 hours lang ito dahil nga hindi namin basta-basta ma-achieve yung lutong kaya ito natagalan. Kagaya nga ng sabi ko kanina, mas maganda nga siguro talaga ito na pagkatimpla natin ito, right away, i-oven din natin ito para ma-ensure natin talaga na maging malutong yung balat. Sa pagbe-bake naman nito, siguraduhin natin na nakapatong itong ating lechon belly sa wire rack para masigurado natin din yung kailalim-ilaliman ay talagang lulutong. At ito na nga ang ating lechon. Lumutong din naman siya. Hindi nga lang ganun talaga kalutong. At sarap na sarap nga dito yung asawa ko kasi nga talagang noot sa laman yung lasa nito. Yung simple lang ang panimpla mo dito, yun talaga yung nagpasarap dito kasi walang nag-overpower dun sa lasa.